Kabanata 596. Isa na rito ang kakaibang wooden sculpture na pinadalisay ni Zephyr kanina. Tinawag itong Death Puppet. Kapag napino ang puppet na ito, magkakaroon ng karagdagang buhay ang may-ari nito. Sa madaling salita, hanggat si Zephyr ay malubhang nasugatan, ang Death Puppet ay isa-aktibo at papalitan ng pagkamatay ni Zephyr. Ang item na ito ay isang pinakamataas na kayamanan kahit na sa kasagsagan ng puppet sect, pabayaan ngayon. Bukod dito, ayon sa tala na ito, hanggat ang paglilinang ng isang tao ay hindi lalampas sa spirit realm, magagamit ito ng isa. Kung malalaman ito ng iba, ang Zephyr ng isang tao ay agad na matarget ng hindi mabilang na mga kaaway. Kahit sa The Academy, may mga expert na may inggit. Tumawa si Zephyr sa mahinang boses. Sa pagkakataong ito na marahil ang pinakamalaking pakinabang niya. Matapos malutas ang usapin ng Death Puppet, mas naging kalmado si Zephyr. Gamit ang protection talisman ng Death Puppet, hanggat ang kanyang cultivation ay hindi lalampas sa spirit realm, magagamit niya ito. Bagamat isang beses lang niya ito magagamit, sapat na iyon. Swoosh! Sa isang iglap, tahimik na umalis si Zephyr sa lugar na ito, at pagkatapos ay tumakbo hanggang sa isang direksyon. Ang lugar na pinili ni Zephyr ay ang Eternal Mountain sa Lindong City. Hindi sa gustong mamatay ni Zephyr, ngunit ilang buwan na lang ang layo mula sa deadline na ibinigay ni Maxim Callahan ng Master. Kung ipagpapatuloy niya ang long-distance trial test, hindi papayagan ang oras na gawin iyon. Ngayon, hindi pa talaga siya nakapasok sa kailaliman ng Eternal Mountain, na siyang pinakamalapit at pinakamagandang pagpipilian para sa kanya. Swoosh! Sa karanasan mula sa huling pagkakataon, mas kaunting oras ang inabot upang makapasok sa Eternal Mountain kaysa sa huling pagkakataon. Sa isang pagkain lang, napunta si Zephyr sa lugar kung saan siya huling pumunta. Umuungol. Patuloy na lumalabas ang mga dagandong. Mabangis at nakakabaliw ang dagandong. Kung ikukumpara sa huling pagpasok niya sa Eternal Mountain, halatang mas marahas ito. Anong nangyayari? Kumunot ang noo ni Zephyr at naramdaman niyang may mali sa Eternal Mountain. Gayunpaman, hindi tumigil si Zephyr. Swoosh! Isang lilang kidlat ang kumislap sa kawalan. Sa ilalim ng proteksyon ng electrical power, pinili ni Zephyr na lumalim muli. Ang kanyang destinasyon ay ang pinakamalalim na bahagi ng Eternal Mountain. Ang Eternal Mountain ay umiral ng napakatagal na panahon, at ang pinakamalalim na bahagi nito ay ang pinakaluma. Ang katakutan sa loob nito ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Alam ni Zephyr ang puntong ito, kaya patuloy niyang inilabas ang Evil Breaking Eye. Hindi siya naglakas loob na magpakalma at patuloy na tumingin sa paligid. Boom! Matapos maglakad ng halos 50 kilometro, biglang lumabas ang isang marahas na vibration. Pagkatapos, biglang sumabog ang isang burol na mahigit 20 metro ang taas. Hindi mabilang na mga sirang bato ang bumaril sa lahat ng direksyon tulad ng mga lumilipad na arrow. Ang mga bato ay lumipad sa himpapawid at sinira ang hindi mabilang na mga halaman at malalaking bato. Umuungol. Sa isang dagandong, isang uhaw sa dugo na pulang alon ang sumugod mula sa mga ulap at kumalat sa lahat ng direksyon. Si Zephyr, na mabilis na lumilipad sa kawalan, ay pinaikit ang kanyang mga mata. Nakita na ng Evil Breaking Eye sa pagitan ng kanyang mga kilay ang totoong mukha ng umuungal na bagay. Isa itong malaking nilalang na hugis butiki. Napakalaki nito, hindi bababa sa 10 metro ang taas. Habang itinaas nito ang malaking buntot, isang bagzo ng hangin ang umihip at nawasak ang isang maliit na burol sa isang iglap. Kabanata 597.
Sa kaway ng matutulis nitong kuko, nahuli talaga nito ang isang sawa na mahigit 10 metro ang haba na nakatago sa maliit na bundok at walang awang pinaghiwa-hiwalay ang katawan nito. Habang lumilipad ang sariwang dugo kung saan-saan, nilamon ito. Ito ang Earth-splitting Dragon Beast, isang mabangis na hayop sa tuktok ng ika-4 na yugto. Bahagyang gumalaw ang kilay ni Zephyr. Nalaman niya ang pagkakakilanlan ng lalaking ito. Ang Earth-splitting Dragon Beast ay napakalakas at brutal. Kung saan man ito magpunta, ang mga bundok at lupa ay mayayanig. Umuungol. Ang Earth-splitting Dragon Beast ay halatang natuklasan din ang pagkakaroon ni Zephyr at umungol sa kanya. Basag. Ikinaway ni Zephyr ang kanyang palad at tinadtad ng ningning ng espada. Buzz. Ang maliit na print ng palad, na may kamangha-manghang lakas ng pagpunit, ay direktang pinutol ang malaking buntot ng kalaban. Umuungol. Ang mahabang buntot ay naputol, at ang Earth-splitting Dragon Beast ay biglang sumigaw ng malungkot. Gamulong sa lupa ang buong katawan nito. Muling gumalaw ang palad ni Zephyr, at nagpadala ng 12 ng mga palm print ang spirit-breaking sword palm. Buzz. Ang bawat isa sa 3 palm print ay bumuo ng isang tatsulok na hugis at laslas patungo sa Earth-splitting Dragon Beast. Buzz. Habang tumalsik ang sariwang dugo, direktang winasak ng spirit-breaking sword palm ni Zephyr ang huling puwersa ng buhay nito. Sa isang iglap, isang mabangis na hayop sa tuktok ng ika-4 na antas ang napatay ni Zephyr. Swoosh! Sa bahagyang paggalaw ng kanyang katawan, tumayo si Zephyr sa harap ng Earth naghahati ng Dragon Beast. Nang nasa kanyang kamay muli ang gintong espadang panlaban, nagsimulang maghiwa si Zephyr. Nabali lang niya ang ulo ng halimaw. Kahanga-hanga ang depensang kapangyarihan ng Dragon Beast na nakakahati sa Earth. Kung hindi dahil alam ni Zephyr ang kahinaan nito, hindi ito madaling talunin ni Zephyr. Kung ang balat ng Earth-splitting Dragon Beast ay ginawang malambot na armor, malaki sana ang silbi nito at makakayanan ang pag-atake ng isang eksperto sa itaas ng level 3 agility. Ituloy. Di nagtagal, pagkatapos mag-impake ng balat ng hayop, muling sumulong si Zephyr. Buzz. Kumislap ang kanyang figure. Ang mga kidlat ay kumislap na may kakaibang alon habang si Zephyr ay patuloy na nag-shuttle sa Eternal Mountain. Kahit saan siya magpunta, maririnig ang mga dagandong ng mga hayop. Umirap si Ray. Ito ay maaaring ang Spirit-breaking Sword Palm o ang Golden Combat Sword. Ang operasyon ng Thunderfoot, ang sirkulasyon ng sword technique, at ang nakatagong pagsasanay ni Zephyr ay umabot sa pinakamalalim na punto. Unti-unting nagbago ang oras sa pagsusumikap ni Zephyr. Unti-unting pumapasok sa Eternal Mountain, halatang paunti-unti na ang mga nilalang dito, ngunit halatang tumataas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Sa wakas, sa araw na ito, huminto si Zephyr sa isang kakaibang bundok. Ang bundok na ito ay may katakot-takot na posteres sa pagitan ng itaas at ibaba. Ito ay masama at hindi pangkaraniwan. Napapaligiran ito ng mga ulap at ambon, na may hindi maitatagong katakot-takot na aura. Kasunod ng paggalaw ng mga ulap, tila maraming kulay abu-puting makamandag na mga sawa ang paulit-ulit na namamalagi sa kanilang paligid. Sila ay sapat na upang lunukan ang isa. Kung makikita ng isang mahiyain na tao ang masamang aura na iyon, malamang na manginig ang puso ng isa. Habang nasa daan ay may bakas ng puot sa katawan ni Zephyr na kumukutita pero unti-unting pinipigilan. Ang ganitong uri ng puot ay dulot ng makapangyarihang kamatayan at ang nagtatagal na dugo. Sila ay gusot na para bang sila ay buhay. Kung ang ganitong uri ng puot ay pinahaba,
natural na magbubunga ito ng maraming masamang resulta para sa isip ng isang martial artist. Gayunpaman, si Zephyr ay may kapangyarihan ng isang dragon, kaya hindi siya maaapektuhan. Sa halip, magagamit niya ang dilim dito. Bagamat tila kakaiba ang kapaligiran dito, nagustuhan ni Zephyr dito, dahil ang primordial energy dito ay halatang 10 beses na mas makapal kaysa sa ibang mga lugar. Kung magbubungkal ako dito, doble ang effort. Kabanata 578. Habang nag-iisip, nagpasya si Zephyr na magtanim dito ng mahabang panahon. Aalis siya pagkatapos ng kalahating taon. Ang Evil Breaking Eye ay kumislap. Natagpuan ni Zephyr ang isang kuweba. Mayroong pang-4 na antas na mabangis na hayop, Wind Spiritual Beast, sa kuwebang ito. Ang Wind Spiritual Beast ay medyo gwapo sa mga mabangis na hayop. Tila isang grupo ng mga kabayo, na may mga pakpak sa likod at puting nyebe na balat. Habang gumagalaw, sumasayaw ito na parang puting ulap. Ang isang pares ng mabangis na mata ng hayop ay malinaw na parang jade, tila mga bituin. Gayunpaman, kung maliitin ng isang tao ang Wind Spiritual Beast na ito, siya ay magiging isang sakuna na naghihintay para sa kabilang partido. Bagamat ang lalaking ito ay mukhang kasing dalisay ng tubig, sa totoo lang, ang ugali nito ay lubhang marahas. Higit pa rito, ito ay uhaw sa dugo na parang baliw at sobrang tuso. Kung ang isa ay pinuntirya nito, tiyak na mahigpit niyang kakagatin ang kanyang kalaban. Pakiramdam. Oo nga, nang makita ng Wind Spiritual Beast na ito si Zephyr, nagpakawala ito ng mahabang pagsirit at pagkatapos ay tumapak sa lupa. Sa isang iglap, ang mga paa nito sa harapan ay humakbang ng marahas kay Zephyr. Ang bilis nito ay kasing bilis ng hangin. Ang kawalan ay yumanig at bumagsak. Ang sipa ay mas malakas kaysa 10,000 pounds. Emph. Gusto lang sana itong itaboy ni Zephyr, ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala ito kabaliw. Sa pamamagitan ng pag-alog ng kanyang palad, mabilis na gumalaw ang Spirit Breaking Sword Palm. Buzz. Boom. Ang matalim na marka ng palad, tulad ng isang maliit na talam, ay marahas na tumama sa mga kuko sa harap ng kalaban. Sa banggaan ng totoong enerhiya, nagkaroon ng nakakagulat na tunog. Bang! Direktang itinulak ng malakas na puwersa ang brutal na lalaki sa kuweba. Hu! Bang! Ang ilong ng hayop ay nagbuga ng puting agos ng hangin habang ang galit nito ay umaakyat sa langit. Muli itong umahan palabas ng yungib, ang malalaking pakpak na laman nito ay marahas na pumapapak. Kaagad, hindi mabilang na mga wind blades ang bumaril na parang makapal na patak ng ulan. Nililigawan mo si kamatayan. Ginamit lang ni Zephyr ang 50% ng kanyang lakas, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong ito ay magiging walang ingat. Buzz. 3 palm print ang nalazlaz mula sa kawalan. Ang lakas ng kuryente, na sinamahan ng mga butil ng asol na sinag ng Diyos, ay tumama sa kanya ng malakas. Buzz. Habang lumilipad ang dugo kung saan-saan, naputol ang mga paa sa harapan ng kalaban, at ang isang palm print ng Spirit Breaking Sword Palm ay tumagos sa kanyang ulo. Boom! Habang ang lalaking ito ay bumagsak sa lupa at hindi na makabangon, ang sigla nito ay nawala. Swoosh! Bumagsak si Zephyr sa lupa at muling tumingin sa Wind Spiritual Beast. Hindi kailangang maging malambot ang puso ni Zephyr sa taong ito. Ang sinumang makapasok sa pinakamalalim na bahagi ng Eternal Mountain ay isang mamamatay tao. Lalo na nang inatake siya ng kabilang partido sa simula, sapat na upang makita ito. Pagpasok niya sa kuweba, bahagyang napangiwi si Zephyr. Mayroong isang alon ng buhay sa yungib, at ito ay napakalakas at masigla. Boom!
Ang enerhiya ng dugo ay lumundag sa kalangitan at sumugod patungo kay Zephyr. Emph. Sa malamig na ungol, pinakawalan ang dragon power ni Zephyr. Walang buhay na nilalang ang maaaring maging mapangahas sa harap ng kapangyarihan ng dragon. Umuungol. Ang dagandong ng dragon ay marahas, at ang siyam na anino ng dragon ay mabilis na nabuo sa sustansya at nagtagal sa paligid ni Zephyr, umuungal ng mabangis. Dala ng dagandong ang kapangyarihan ng dragon at napunit ang enerhiya ng dugo sa isang napakalabis na paraan. Swoosh! Mabilis na gumalaw ang kanyang figure, at nakapasok na si Zephyr sa kuweba, at ang kanyang mga mata ay nakatuon din sa isang bagay. Kabanata 579. Ito ay isang nilalang na kasing laki ng palad, na may isang uri ng asol at puting himulmal. Tamad itong nakahiga, ngunit puno ng kabaliwan ang mga mata. Hindi man ito kalakihan ay tila anumang oras ay aatake ito. Sa kabuuan, ito ay mukhang isang Snow White na kuting, ngunit ito ay medyo naiiba sa kuting. Matapos makita si Zephyr, may kakaibang pagbabago sa mga mata nito. Swoosh! Bahagyang gumalaw ang figure nito, at sa sumunod na sandali, lumitaw ito sa balikat ni Zephyr. Ang maliit na ulo nito ay patuloy na humahaplos sa mukha ni Zephy, na nagkukunwaring intimate. Kailan? Malakas na nanginig ang katawan ni Zephyr. Nang lumitaw ang lalaking ito ngayon, hindi niya ito napansin. Sa lakas niya, bihasa siya sa electrical power, kaya hindi maitago sa kanya ang paggalaw ng hangin at damo sa loob ng radius na 10,000 metro. Pero ngayon lang, hindi niya naramdaman ang galaw ng kabilang side. Ngunit ang batang ito ay mukhang walang masamang damdamin. Nararamdaman ang lapit ng isa't isa, naisip ni Zephyr sa kanyang puso. Pagkatapos ay bahagyang iginalaw niya ang kanyang palad at bahagyang hinawakan ang kabilang bahagi ng katawan. Meow! Habang gumagalaw si Zephyr, ang maliit na lalaki ay nagpakawala ng isang kaaya-ayang iyak. Bahagyang sumangkit ang asol nitong mga mata na kasing dalisay ng salamin. Lalong naging kaibig-ibig ang tamad nitong hitsura. Si Zephyr ay nabuhay ng 2 buhay, ngunit pagkatapos na hanapin ang lahat ng kanyang mga alaala, wala siyang nakitang anumang impormasyon tungkol sa batang ito, na nagsasabi na ito ay isang pusa. Pero kakaiba kaya ang hitsura ng pusa sa tabi niya? Ang sagot ay hindi, ngunit kung hindi ito pusa, parang pas ang sigaw ang pinakawalan nito, na lalong nagpa-curious sa kanya. Bukod dito, kakaiba ang hitsura ng batang ito. Palagi ba itong umiral sa kuwebang ito kasama ang halimaw na ito? Kailan naging masunurin ang Wind Spiritual Beast? Imposible lang ito. Kung makakasama ang Wind Spiritual Beast na ito sa maliit na batang ito, tiyak na mapupunit ito, maliban kung. Biglang may naisip si Zephyr na kahit siya ay hindi makapaniwala. Ang munting lalaking ito ay nagawang paamuin ang Wind Spiritual Beast. Tanging ang ganitong uri ng posibilidad ang maaaring magpapahintulot sa karaniwang marahas na Wind Spiritual Beast na mamuhay ng mapayapa sa parehong kuweba ng kabilang partido. Hindi alam ni Zephyr na bagamat ang kanyang ideya ay hindi ganap na tama, ito ay katulad. Kalimutan mo na ito. Dahil hindi ako makahula, hindi ako manghuhula. Hinahawakan ang balahibo ng isa't isa, nakangiting sabi ni Zephyr. Matapos ayusin ang kuweba, nagsimulang tumira si Zephyr dito. Ang oras ay umagos na parang tubig. Dahan-dahan itong dumaan. Bagamat tila mabagal, hindi ito huminto. 1 araw. 2 araw. 10 araw. Mabagal na lumipas ang oras, at hindi gaanong nagbago ang buong Eternal Mountain dahil kay Zephyr. Gayunpaman, paminsan-minsan, ang kulog at hangin ay nabubuo sa yungib. Parang may niluluto siya. Hindi lamang iyon,
Ngunit araw-araw, may isang maliit na lalaki na may palihim na liwanag sa kanyang mga mata na lalabas sa kuweba at babalik sa lalong madaling panahon. Pagbalik nito, kakalad ka rin nito ang isang malaking halimaw. Lumipas ang 3 buwan. Sa wakas, sa araw na ito, isang mahabang sigaw ang narinig mula sa Eternal Mountain. Klang! Ang tunog ay parang isang malaking dilaw na kampana, na may malutong at nakakapunit na pagbabago-bago. Direkta silang lumangoy sa kalahati ng Eternal Mountain. Sa isang iglap, tumahimik ang lahat saan man maglakbay ang tunog. Kabanata 600. Isang kakaiba ngunit napakalakas na boses ang nagsimulang kumalat. Ito ay tunog ng isang espada. Ang tunog ay tila nakakahiwa ng kaluluwa. Matapos itong marinig ng lahat ng mga nilalang, lahat sila ay nagkaroon ng udyok na gumapang at sumamba. 30% of my sword force has finally broken through. Sa kuweba, nakangiting sabi ni Zephyr. Sa oras na ito, lahat ng puot sa kanyang katawan ay nawala, at siya ay tahimik. Ang lahat ng talas ng kanyang katawan ay tila nabaon ng hindi nakikitang puwersa, ngunit paminsan-minsan ay kumikislap ang kanyang mga mata, na para bang makakalusot sa mga mata ng mga tao. Pagkatapos ng mga buwan ng pagsasanay, hindi lamang isinama ni Zephyr ang kanyang natutunan, ngunit itinaas din ang puwersa ng espada sa 30% muli, ngunit dinra salita puwersa sa 30%. Mula sa gilid hanggang sa gilid, ang paraan ng magic ay natural, at lahat ay maaaring umakma sa isa't isa. Ang dahilan kung bakit naiintindihan ni Zephyr ang 30% ng puwersa ng espada ay dahil sinimulan niyang ilabas ang kapangyarihan ng hangin gamit ang kanyang electrical power at nagsimulang mag-isip tungkol sa kapangyarihan ng kalikasan ng hangin. Sa panahong ito, ang kanyang pangunawa sa hangin ay nagsimula na ring bumuti. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Zephyr na tila may ilang kakaibang paggalaw sa kanyang storage ring. Tapos bigla niyang binuksan yung storage ring. Isang nilalang na parang pusa na may balahibo na kasing puti ng snow ang ngumunguya sa isang lower spiritual stone. Parang naramdaman ang malamig na focus sa likod niya, biglang nanlamig ang katawan ng maliit na puting lalaki. Pagkatapos ay lumingon ito at nakita ang mga mata ni Zephyr na halos lumuwa na ng apoy, biglang natubagan ang mga mata nito. Meow! Meow! Kinagat ni Zephyr ang kanyang mga ngipin at direktang inilabas ang maliit na lalaki. Ang kanyang mga mata ay malapit ng mag-apoy. Noong una, inakala ni Zephyr na ang batang ito ay isang cute na bagay, ngunit ngayon ay labis itong pinagsisihan ni Zephyr. Ang batang ito ay isang mahilig sa pagkain. Ngayon ay nagsimulang magduda si Zephyr kung natagpuan siya nito dahil nagustuhan nito ang kanyang mga bagay. Mula sa ikalawang araw na alam niya ito, ang elixir, mga panggamot na materyales, at marami pang magagandang bagay sa Zephyr storage ring ay pinalamanan sa tiyan nito. Sa una, ito ay isang elixir lamang, at kayang tiisin ito ni Zephyr. Sino ang nakakaalam na ang taong ito ay unti-unting magpapaabot ng demonic claw nito sa kanyang spiritual stones. Mula noon, hindi na gumagalaw ang elixir at patuloy nitong nilalamon ang mga espiritual na bato. Sa napakaikling panahon, nawala na si Zephyr ng higit sa 1,000 lower spiritual stones. Ito ay isang pag-aaksaya lamang ng makalangit na kayamanan. Ang lalaking ito ay isang batang pera lang. Binuhat ni Zephyr ang maliit na kasama, tiningnan ni Zephyr ang lalaki na mabangis ng iyaw sa kanya. Makalipas ang maikling panahon, halatang mas malaki ang katawan ng maliit na lalaki. Ang storage ring ay isang bagay na walang magbubukas maliban kay Zephyr. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung paano ito nakapasok. Kung titingnan ang mapanlokong ugali ng kabilang partido, talagang walang imak si Zephyr. Matatawag mo na ang iyong sarili na matako na pusa mula ngayon. Mabangis na sabi ni Zephyr. Meow.
Ang matako na pusa ay pinalamanan muli ang dalawang espiritual na bato sa maliliit na paa nito sa bibig nito at masayang nakilala ang pangalan. Umuungol na Wolf Valley. Ang isang kanya na matatagpuan sa Eternal Mountain ay isa ring shortcut. Delikado ang terrain. Ang mga bato sa paligid ay tila pinutol ng mga espada, na may isang uri ng katakot-takot na aura. Paminsan-minsan, ang kakaibang itim na ibon ay dadaan sa kawalan. Sila ay ranggo ng dalawang mabangis na hayop, mga bangkay na uwak.